sama-sama tayong magiging saksi. Iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na wala siyang kinalaman sa pag-impeach ng Kamara kay Vice President Sara Duterte. Ayon naman kay Senate President Chis Escudero, maaaring masimula ng impeachment trial pagkatapos ng eleksyon 2025. Saksi, si Mav Gonzalez. Did you have a hand in this impeachment? No, the executive cannot have a hand in the impeachment. Walang role ang executive sa impeachment. Nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na wala siyang kinalaman sa pag-impeach ng Kamara kay Vice President Sara Duterte. But the conventional thinking, Mr. President, is that nothing comes to pass in the House without the President or without Malacanang's blessing. Well, you give me too much credit. But again, what the House has done is clearly the mandate that they have been, the constitutional mandate that they have to proceed with the impeachment complaints. Hindi itinanggi ng Pangulo na napag-usapan nila ng mga kongresista ang tungkol sa impeachment. Nakumbinsi naman daw niya ang mga kaalyado na huwag mag-file ng reklamo. Pero hindi naman daw niya kayang diktahan na huwag i-endorso ang isang impeachment complaint kapag na-file na. Ang kanya nga mismong anak, unang nakapirma sa listahan ng nag-endorso sa impeachment. Humingi raw si Congressman Sandro ng payo sa kanya. Do your duty. You have to support the process. You are constitutionally mandated to carry out that process. And you are a congressman, so do your duty. That's what I told him. I didn't know you'd be the first to sign that. Kanina, natanong ang Pangulo tungkol sa usap-usapan online na malaking halaga ng pera raw ang kapalit sa pagpirma sa impeachment. A little bit over 2/3, hindi mo makukuha sa ganong klaseng sistema. Don't think that way of operating would have worked. Sa ngayon, nasa Senado na ang bola. Ang sabi ni Senate President Chis Escudero, hindi nila maaaring simulan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte habang nakabreak ang sesyon ng Kongreso. Kailangan daw makonvene muna ang impeachment court at maaari lang itong magawa kapag nakasesyon sila. Kung may mangyayari mang aksyon o kaganapan kaugnay nito, yan ay mangyayari sa June 2, pag-resume ng Senado. Matapos ang eleksyon, hindi namin ito mamadaliin. Disyembre pa naihain sa Kamara ang mga naunang impeachment complaint laban sa bise. Pero kahapon, na huling araw ng kanilang sesyon lang ipinadala sa Senado ang articles of impeachment. Kung nagpa-banjing-banjing sila gawin ito, siguro wala naman silang basihan ngayon na madaliin kami. Hindi naman siguro makatarungan o tama na pagkatapos nilang upuan ito ng ilang buwan. Biglang pwersahin, pipilitin at sasabihan kami ng sino mang galing sa Kamara na, hoy, bilisan nyo, aksyonan nyo, ano ba kayo? Hindi. Hindi ganon at hindi ako papayag din nun. Ang impeachment process para sa akin, hindi mahalaga kung pabor kayo o kontra, hindi mahalaga kung ma-acquit o ma-convict. Ang mahalaga para sa akin, bilang tagapangulo ng Senado, maging credible, kapanipaniwala, at magagawad ng hustisya. Marami pa rin daw kailangang gawin, kabilang ang pag-verify sa mga lagda ng mga kongresistang pumirma sa impeachment complaint. Sabi ni Escudero, hindi pwedeng e-signature dahil kailangan personal itong pinirmahan ng kongresista at pinanumpaan sa harap ng House Secretary General. Kailangan umabot ang verified signature sa 102 para matiyak na sapat ang kinakailangan bilang para diretsong naitransmit sa Senado ang reklamo. Sa tanong kung pwedeng magpatawag ng special session ang Pangulo, magpapatawag po ba kayo ng special session? If the senators ask for it, yes. Again, sila ang magde-decide. Hindi kami ang nagde-decide. Pagpapatawag ng special session sa aking pagkakaalam ay hindi para mag-convene ng impeachment court. Sabi ni Escudero, kung pagbabatayan ang natitirang araw sa 19th Congress, tsak na aabot sa 20th Congress ang impeachment trial at sila na ang magdedesisyon kung mako-convict ba o hindi si VP Sara. Ibig sabihin, kasama sa maghahatol sa bise ang 12 senador na iboboto natin sa eleksyon. Sa paglilitis, pwedeng ipatawag si VP Duterte kung kailangan. Karapatan po niya. That is part of the rights of an accused under the Bill of Rights to confront his or to confront the witnesses against her. Karapatan po niyan, mag-attend araw-araw, kada hearing, magsalita bilang abogado. Dahil pwede siyang tumayong abogado para sa sarili niya
o tumayo pa nga bilang testigo. Pero hindi siya pwedeng piliting tumestigo sa kaso because it will violate, on the other hand, the right against self-incrimination. Kumbaga, hindi siya pwedeng patawag ng prosecution at pwersahang paupuin doon para tanungin kung ayaw niya. Sakaling ipatawag daw si Duterte at hindi siya pumunta, may kapangyarihan daw ang Senado na mag-issue ng subpoena. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez ang inyong saksi. Mahigit 70% ng Kamara ang pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At kahit sa Mindanao, kung saan naroon ang baluarte ng mga Duterte, karamihan po ng mga kongresista pumirma. Saksi, si Tina Panginiban Perez. 101 na kongresistang kinatawan ng Luzon, kabilang ang 25 mula sa Metro Manila, 40 na kinatawan ng Visayas, 41 na kinatawan ng Mindanao, at 33 na kinatawan ng party list. Yan ang bumubuo sa 215 na kongresista na lumagda sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Mahigit 70% yan ng kabuuang bilang ng mga nakaupong kongresista. Kahit sa Mindanao, kung saan naroon ang baluarte ng mga Duterte na Davao City, mayorya ng kabuuang bilang ng mga kongresista ang pumirma. Pero sa mismong Davao Region, kung saan galing ang bise, isa lang ang tinatawag sumuporta sa impeachment. Giit ni Manila Representative Joel Chua na isa sa tatayong miyembro ng prosecution panel ng Kamara sa impeachment trial, hindi ito desperado, hindi politically motivated at hindi rin minadali. Taliwas sa sinasabi ng kapatid ng bise na si Congressman Pulong Duterte. Nasa rules naman daw na pwedeng idiretso sa Senado ang impeachment complaint kung 1/3 ng mga kongresista ang mag-e-endorso. Ito naman po ay nasa proseso, ito po naman ay nasa batas, kaya wala po akong nakikitang masama dito. In fact, ito po ang hinihingi na po ng ating mga kababayan. Ito po ay dumaan naman sa masusing paglilitis. We've heard these statements from Congressman Pulong before. I just see his reaction to that he's by Pulong Duterte about Sara Duterte, so not exactly surprising. Naka-break ngayon ang Kongreso para sa kampanya sa eleksyon 2025. Pero patuloy ang paghahanda ng 11 kongresistang tatayong impeachment prosecutors. Kasama rito ang pagbuo ng Kamara ng Impeachment Secretariat na tutulong sa impeachment prosecutors at ang pagsasagawa ng information campaign para malinaw na mailatag sa publiko ang mga akusasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Yun ay kahit sa Hunyo na sisimula ng impeachment trial ayon kay Senate President Chis Escudero. The Senate is a continuing body. The House of Representatives is not. If ever we have a new composition to 20th Congress, then I think they will just elect a new set of prosecutors if ever. It does not stop the process. Pagkakatanggal sa pwesto at panghabang buhay na disqualification ang maximum na parusa para sa makoconvict sa impeachment trial. Pero sabi ni retired Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna na isa sa mga sumulat ng 1987 Constitution, pwedeng mas mababa rito ang sentensya. There are instances where they also decide to impose in case of conviction just a censure. Yes, manatili pa rin sa pwesto. Notwithstanding the censure or reprimand because it is short of removal. So, may leeway ang Senate. In case of conviction, Dagdag ni dating Integrated Bar of the Philippines o IBP President Domingo Cayosa, pwede pa rin sampahan ng mga kasong kriminal ang na-impeach na opisyal pagkatapos ng paglilitis. If a high government official is impeached and removed from office, it does not preclude the filing of criminal charges against that public official after the impeachment. Magkaiba naman ang pananaw ng mga legal expert kung pwedeng ipardo ng Pangulo ang na-impeach na opisyal. I believe the President has the pardoning power to, in case of, even in case of impeachment. The Constitution is silent on that. No, there's no pardon. Kasi nga, admin case yan, hindi naman yan criminal case. Para sa GMA Integrated News, Tina Panginiban Perez, ang inyong saksi.
Bago sa saksi, nagsampa ng reklamo ang isang babae sa Bulacan laban sa yaya ng kanyang sanggol na anak. Lapnos ang balat ng sanggol matapos siyang mabanlian ng mainit na tubig habang pinapaliguan umano ng yaya. Saksi, si Jamie Santos. Kahit sa lamok, di pa dadapuan ni May, di niya tunay na pangalan ang kanyang unika iha. Kaya naman halos madurog ang puso niya nang madiskubre nitong February 1 ang mga lapnos sa balat ng anak. Doon ko po nakita na yung buong likod po pala ng anak ko. Sobrang lapnos hanggang sa hita po niya. Talagang pulang-pula, magang-maga po. Dinala ang bata sa ospital para mabigyang lunas. Doon po namin nalaman na nasa first and second degree po yung naging paso ng anak ko. Hanggang sa talagang nagpapakamatay, iyak po siya. Siyempre po masakit sa akin, wala akong magawa. Hindi ko man lang nasakulon yung anak ko. Binalikan ni May ang kanilang CCTV footage para malaman ang nangyari. Sa CCTV na ibinigay sa GMA Integrated News, 9:39 ng umaga, nang paliguan ng yaya ang baby sa loob ng CR. Pero maya-maya, maririnig ang palahaw ng sanggol. Inabot ng ilang minuto ang pag-iyak ng sanggol sa loob ng CR bago ilabas ng yaya na nakabalot ng tuwalya. Sa sala, makikitang ilang beses pinunasan ng sanggol at wala pa ring tigil sa pag-iyak. Sinubukan ng yaya patahanin ng sanggol pero wala itong tigil sa pagpalahaw. Dakong alas 3 na ng hapon na nalaman ni May ang nangyari sa anak. Matapos ang pagsabi ng iba-ibang dahilan, lumabas na ng paliguan daw ng yaya ang bata. Nabuhusan niya ito ng mainit na tubig. Halos mamatay po yung anak ko eh. Kung paano po kung wala kami that time, paano po kung pares kaming hindi kayang umuwi ng ganong oras, paano na lang po yung anak ko. 6 na oras pong nagtiis yung anak ko sa sakit bago po siya nagbigyan ng first aid. Na dapat po una pa lang sinabi na po niya sa amin kung talaga pong nagmamalasakit siya sa anak ko. Matapos ang insidente, umalis at nagtago raw ang yaya. 8 buwan pa lamang daw nila kasama sa bahay ang yaya ng bata. Sa isang agency daw sila nakahanap ng makakatuwang sa pag-alaga sa anak dahil naghahanap buhay silang mag-asawa. Sinubukan namin tawagan ang mga numero ng agency na hawak ni May at nakapaskil sa kanilang social media page pero di na ito makontak. Ngayong araw, nagsampa na ng reklamo sa San Miguel, Bulacan Police ang ina ng bata. Sana makonsensya ka naman sa ginawa mo sa anak ko. Kung masaya kang nagtatago ngayon, masaya kang nakatakas ka, may batang nagdurusa hanggang ngayon dahil sa ginawa mo. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Nasunog ang paradahan ng mga container sa Barangay San Antonio sa San Pedro, Laguna. Ayon sa BFP, alas 3 ng hapon itinaas ang unang alarma. Umabot yan ng ikatlong alarma, makalipas lang ang halos 20 minuto. Tulong-tulong sa pag-apula na apoy ang BFP at mga fire volunteer. Pasado alas 4:40 na hapon nang maideklara itong fire under control. Pero hindi pa rin naidedeklarang fire out hanggang sa ngayon. 40 container ang natupok at wala namang napaulat na nasaktan sa insidenteng patuloy na iniimbestigahan. Dahil sa selos, nagbatuhan ng bote at bato ang 2 grupo sa Cebu City. Nang dahil naman sa usaping pag-ibig, nagkasakitan ang ilang nakainom na magkakaibigan sa Aklan. Saksi, si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Naglalakad lang ang mga binatilyong ito sa bahagi ng Barangay San Nicolas proper, Cebu City nang biglang may tumakbo at namulot ng bato sabay sugod sa isa pang grupo. Hindi na mahagip ng CCTV pero nauwi ang insidente sa Rambol ng 30 tao ayon sa kapitan ng barangay. Bagamat nagpulasan na masangkot bago dumating ang taga-barangay, natukoy ang ilan dahil sa CCTV. Sa barangay Gym, natunto ng GMA Regional TV ang 4 na sangkot o mano sa Rambol pero isa lang ang nagpaunlak ng panayam. Ayon sa 17 anyos na lalaki, nagsimula ang gulo nang nakipag-banding sa kanilang grupo ang ilan sa mga nubya ng kabilang grupo. Nauwian sa Kantyawan hanggang humantong sa batuhan ng mga bote at bato. Tungod sa chicks. Lang mga chicks, sir. Mori magdito sa tabuan, kaya ang lingaw na sa tabuan. Yakan na sila, sir. Ambot lang, nagsilos ba na ron, nag-unsa na sila. Rambulon, magod nila niya.
Wala mang lubhang nasaktan, ipapatawag ng barangay ang mga magulang ng mga sangkot. Nung kinimugong mga minor de edad, maugin na magpasiugda gyud mga inana ba. So karon amo nang gikuanan ang pulis amo nga bahangyo nami nga magpa-back up na midire. Magtatalaga rin ng barangay tanod sa mga kritikal na lugar sa nasabing barangay sa tulong ng pulisya. Sa Kalibo, Aklan, natagpo ang nakabulagta at halos di na makakilos ang nakapulang t-shirt na ito. Habang ang ilang babae nakasalampak sa gitna ng kalsada, ang isa tila hirap makabangon kahit tinutulungan na. Pero hindi aksidente ang dahilan ng tagpong ito na nadaanan lang ng video uploader sa barangay istansya. Resulta ito ng bugbugan ng isang grupo ng magkakaibigan na ikinasugat ng ilan sa kanila. Ang ugat, away umano dahil sa usapang pag-ibig. Nakainom at nalasing kasi ang magbabarkada ayon sa pulisya. At dahil sa impluwensya ng alak, ang mahugot nila na uwi sa bangayan at sakitan. Wala namang nagsampa ng reklamo at nagkaayos ang lahat ng mahimasmasan. Walang nagbigay ng pahayag sa mga nasangkot sa gulo. Para sa GMA Integrated News, ako si Alan Domingo ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Iginit ng Department of Transportation na wala silang nakikitang dahilan para alisin ang EDSA busway. Kasunod po yan ang napaulat na mungkahing tanggalin ito kapag naitaas ang kapasidad ng MRT. Ayon sa DOTR, milyon-milyong pasahero ang nakikinabang sa EDSA busway, kaya nananatili ito bilang mahalagang bahagi ng sistema ng transportasyon. Sa Metro Manila, binigyang diin nila ang kahalagahan ng EDSA busway sa mabilis at maayos na pampublikong transportasyon. Nauwi sa suntukan ang paninita ng mga enforcers isang rider sa Cagayan de Oro City. Saksi, si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Pagpara ng enforcer sa motorsiklong yan sa Cagayan de Oro, bumaba naman ang rider. Pero bigla niyang sinuntok ang enforcer. Di nagpapigil ang rider kahit sinubukan siyang awatin ng kanyang angkas. Rumesback naman ang isa pang enforcer hanggang umabot sa kabilang kalsada ang suntukan. Naawat din ang away pagdating ng pulis. Ayon sa Roads and Traffic Administration o RTA, sinita ang rider dahil sa traffic violation. One-way raw ang daan dahil sa ginagawang kalsada. Sa inato nga pangitabo no, masin kinsa man gyud galing anda man gyud ka nga mo file og kaso. But depending lugar na sa ato ang mga traffic enforcer no kung mo file ba gyud sila kay of course ang buhatan sa RTA anda man punta no nga makig-settle kung gani pwede nga i-amicable settlement nato. Pinablatter na sa police station ang insidente. Pinaaalahanan din daw ng RTA ang kanilang mga enforcer na sumunod sa mga pulisiya. Sabi pa ng RTA, hinihintay nilang pumunta sa kanilang tanggapan ang sangkot na motorista. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuha ang panig ng rider. Para sa GMA Integrated News, ako si Cyril Chavez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.